Mga anak, bababa lang ako sa bayan para maibenta tong uling ah. Tatawag din ako sa nanay nyo. Hello po. Pwede po ba kay Maring? Ay, wala na dito si Maring. Nagtana na. Napakalayo ng bahay ni Marisa sa bayan. Kailangan pa nilang bumaba ng napakatarik na bundok at tumawid ng nagraragasang ilog bago marating ang barangay kung saan pwede silang sumakay ng habal-habal. Bago marating ang bayan ng Aklan. Dahil sa sakit ng tatay nila sa mata, tanging si Marisa at ang kanyang Kuya Ray ang nagbebenta ng kanilang mga produkto. Kahit pa man gano'n ang kanilang pamumuhay, masipag ang ama nilang si Karding. Marami itong mga tanim na halaman. Kabilang na dito ang talong, okra, ampalaya, upo, at kung ano-ano pa. Ito ang dala-dala nila sa bayan at ibinibenta. 2 beses sila sa isang linggo kung magbenta, tuwing Miyerkules at Linggo. Dahil dito ay nakakaraos sila sa kanilang pamumuhay. Kahit mahirap ay sinisikap nila makapag-aral. Ang kanyang Kuya Ray ang tagatukod ng bangka. Si Marisa naman ang taga-ingat ng gamit nila para hindi mabasa. Ganon din sa hapon tuwing uuwi sila. Napakahaba ng lalakarin nila at napakatarik na ng bangin ang kailangan nilang babain para makatawid sa rubaragasang ilog na yon. Kapag nabutan sila ng matinding ulan, ay hindi na talaga sila nakakatawid. Dahil sa ang tubig dito ay sadyang napakadelikado. Walang tumatawid dito kapag malakas ang ulan.
Tay, ano po ito? Oh, andyan na pala kayo mga anak. Tamang-tama, natapos na namin ang mabilisan tong maliit na kubo. Dito na tayo lagi magpapahinga sakaling abutin tayo ng ulan at hindi makatawid sa ilog ha. Tulungan nyo na kaming magligpit mga anak nang makauwi na tayo. Bukas, lalagyan ko yan ng bigas, lutuan, tsaka daing sa loob para kapag hindi tayo makatawid may makakain tayo sa loob. Kuya, kanina pa umuulan. Mukhang hindi na naman tayo makakatawid sa ilog niyan. Kaya nga andun naman yung kubo. Dala ko yung susi ng kandado. Makakatulog tayo doon.
Marisa, bumangon ka na. May araw na. Dalian na natin. Kilala mo ba yun, kuya? Hindi. Ngayon ko lang din nakita yan. Bakit ganon yun kung makangisi, kuya? Nakakatakot. Hayaan mo na, Marisa. Magpasalamat na lang tayo at ligtas tayo kagabi. Anong nangyari sa inyo? May nakita kaming pinatay, tay. Paanong pinatay? May pinatay na babae kagabi. Yung malaking paniki. Nilapa yung babae. Umupo na muna kayo at kumalma. Namumutla pa kayo. Uminom muna kayo ng tubig. Huwag kang matakot, anak. Nandito ka na sa bahay. Bukod sa nakita niyong paniki na ng biktima dun sa babae, ano pa yung nangyari? Kanina, bago kami makatawid sa ilog, may nakita kaming lalaki sa lugar kung saan namin nakita yung bangkay. Nakangisi po habang nakatitig sa amin. Nakakatakot ang itsura ng lalaki, tay. Anong itsura ng lalaki? Mukhang baliw. Mahaba kasi ang buhok. Tsaka mahaba din yung balbas, tay. Tapos payat na matangkad. May nabalita ang bagong yanggaw sa kabilang sitio. Kahapon ng umaga ko lang narinig. Pinag-iingat nila yung mga tao na tumawid sa ilog, lalo na yung mga kabataan. Nasa eskwelahan kayo nang daanan ako ni paring Siloy sa ulingan. Kung kaya't doon na niya ako kinausap. Tay, nakakatakot na pumunta sa eskwelahan. Nandoon ang lalaki malapit sa kubo natin. Pero kailangan nating mag-aral, Marisa. Pero paano, kuya? Nandun yung lalaki malapit sa kubo. Paano pag ginabi ulit tayo? Bukas, Sabado, dadalhin ko kayo kay Manong Beryo para mabigyan kayo ng proteksyon. Mabuti na yung nakakasiguro tayo sa kaligtasan ninyo.
Anak, bukas yun na ng hapon anihin ang iba ninyong paninda. Sa ngayon ay ang mga kamoting kahoy, kamoting baging at saging muna ang aanihin natin. Ate! Ate! Bakit, Cecil? May mama, oh. Bakit, Marisa? Anong nangyari sa'yo, anak? Nakita lang ni ate yung mama. Grabe na siya makaiyak. Mukha naman kasing baliw yung mama. Tay, yan yung lalaki sa ilog. Nasaan? Nandun, oh. Halina kayo. Umuwi na tayo. Tama na yung nakuha nating ani ngayon. Mukhang tinatakot tayo ng demonyo na yun, ha. Magpakita ka sa akin na demonyo ka. Huwag na huwag mong kakantiin ni isa man sa mga anak ko. Ako ang makakalaban mo. Napakalakas naman ng loob mo. Nangaatake ka kahit may araw pa. Pre, anong nangyayari, pre? Yung demonyong aswang na yan, pre. May balak pa yatang biktimahin yung anak ko. Aswang, pre? Asaan, pre? Nandun sa taniman namin. Nakita ng anak ko. Eto, pre, tingnan mo. Pinatay pa yung aso namin. Di na tayo dapat magpabukas sa albularyo. Mag-ayos na kayo, mga anak. Pupunta tayo sa bahay ni Manong Berto. Manong Berto? Manong Berto? Mabuti at nandito na kayo, Karding. Nagbabalak pa sana akong pumunta sa inyo. Pasok muna kayo sa bahay. Dito muna kayo mananatili, Karding, ha? Habang hindi pa nahuhuli ang nilalang na yan.
Kung ganun tay, hindi kami pwedeng magtinda sa linggo? Tayo na lang ang pupunta sa bayan sa linggo, Ray. Iiwan natin dito si Marisa at mga kapatid mo dito kay Manong Berto. Itong si Marisa, minarkahan ng nilalang. Kaya pala ganyan na lang yung reaksyon ng bata. Kailangan na maagapan ng nilalang na iyan, Karding. Mahirap na at makapaminsala pa yan ng iba dito sa atin. Gustuin man natin magsumbong sa otoridad. Malabo naman. Wala kasing umaakit na otoridad sa lugar natin. Kahit may mga patayan na krimen pa yung nangyayari dito walang umaakit para mag-imbestiga. Hindi din makakatulong. Kaya tayo na lang talagang huhuli dito, Karding. Mang Berto! Mang Berto! Anak nang! Ang dami mong marka ng aswang. Ali kayo, pasok. Mabuti na lamang at dinala mo na kaagad dito ang buntis na ito. Normal lamang iyan. Nilalabanan ng orasyon ng kung anumang idinikit sa iyo ng nilalang. Hayaan mo at ilang sandali lang ay magiging mabuti na ang pakiramdam mo. Pumayag ang asawa ko na dito muna kayong lahat, ha? Hindi kayo uuwi hanggat hindi nahuhuli ang may gawa nito. Iya, paano mo naengkwentro itong aswang? Napakabango na ng dala-dala mong langka. Hinog na yan. Pwede nang pitasin. Hoy, layuan mo yung anak ko. Anong ginagawa mo? Dali anak, dali na. Dadali na agad kita kay Mang Berto.
Ray, anak, tara na, umuwi na muna tayo para mag-ani ng ibebenta. Ray, huwag kang lumayo sa tabi ko ah. Tara na, umalis na tayo dito. Asan yung tabak mo, Karding? Ano kasi Mang Berto eh? Ay, salamat at nadala mo yan anak. Opo tay, naisip ko po kasing ipakita kay Manong Berto eh. Talagang hanapin ko yan. Malaki ang maitutulong nito sa pagpugsa natin dun sa nilalang na yon. Ano po yung gagawin nyo dyan, Manong? Halika dito, Ray. Panoorin mo ang gagawin ko. Tingnan natin ngayon kung makakaligtas ka pang demonyo ka. Berto! Berto! Berto, tulong! Hindi na ako uulit. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na! Sinasabi ko na nga ba? Siya ang aswang. Kilala niyo yung aswang, Manong Berto? Maging ako anak, kilala ko yung boses na yan. Sino yan, tay? Boses yan ni Mang Efren. Sinong Efren, tay? Si Efren, yung naghahanap ng mga tao dito sa atin para dalhin sa Manila. Isa na sa sumama sa kanya yung nanay mo. Paano kung hindi totoong sumama si nanay sa ibang lalaki, tay? Paano kung nabiktima ito ng demonyo? Malalaman din natin ang katotohanan, Ray. Huwag tayo mawala ng pag-asa.
Mukhang kumalma na. Nako, hindi pa pala tayo nakakapaghapunan. Napakasarap pa naman ng Bisayang manok na dala ni Berting kanina. Huwag kayong mag-alala. Wala na siya. Hindi na muna tayo matutuloy ngayong araw para magtinda. May pupuntahan kami ni Manong Berto, mga anak. Pwedeng sumamatay. Anak, wag na. Bantayan mo na lamang ang mga kapatid mo. Kay Teresa tumbag na to ah. Teresa! Mahal ko! Teresa! Mga anak, mahal tayo ng nanay nyo.
Hindi niya tayo iniwan at niloko. Kusa siyang kinuha sa atin ng halimaw na yon. Nay, patawad po kung napagsalitaan ko kayo ng hindi maganda dahil sa galit. Hindi ko po pababayaan si tatay at ang mga kapatid ko. Pangako po. Alam nyo, hindi kaagad nakikita ang aswang sa lugar na iyon. Dahil magaling yang aswang na yan na mambulag o manligaw. Miss na namin kayo, Nay. Tay, alam kong masaya na kayo. Magkasama na kayo sa kabilang buhay.